Saan nga po ba magandang magpagas? Kasi napakarami na pong mga gas stations dito sa atin. Bukod dun sa Big 3 na Shell, Caltex at saka Petron ay marami na pong mga small players. So tinanong ko po yung mga viewers doon sa Facebook page natin na mayroong mahigit 200,000 followers kung saan ba sila nagpapagas. So base po doon sa mga bilang ng mga nag-comments ay gumawa po ako ng top 10 na mga pinagkakatiwalaang gas stations dito sa Pilipinas. At sa pang number 10 po natin ay ang Sea Oil. 1978 po nung mag-start ng Sea Oil. At ang founder po nito ay isang Filipino businessman na ang pangalan ay Francis Yu. Kung una ay storage facilities lang po sila ng mga petrochemical based products. Pero pagkaraan po ng ilang taon ay pumartner po sila sa Paramis para mag-develop ng mga lubricants. Tapos noong pong taong 1996 ay nagkaroon ng oil deregulation dito sa Pilipinas. Nag-start na rin po silang magtayo ng gas station na naging operational naman po the following year, 1997. Mula naman po noon ay dumami na yung gas stations ng Sea Oil. Umabot na po ng mahigit 800 nationwide. Noong taong 2017 naman po ay pumartner sila sa Caltex Australia na tinatawag na po ngayong Ampol. Yan naman pong Ampol ay mayroong fuel trading at saka shipping business na nakabase sa Singapore. At dun po nanggagaling yung mga fuels na binibenta nitong Sea Oil Philippines. Sa number 9 naman po natin ay itong clean fuel. Technically, 2004 po nag-start ang clean fuel pero hindi kagad gasolinahan. Ito po kasi yung panahon na ang presyo ng mga fuels ay dire-diretsong taas ng taas. Kaya ang presidente po ng Philippine National Taxi Operators Association na si Attorney Bong Suntay ay napilitan pong maghanap ng cheaper alternative fuel. At sa mga travels niya po sa Japan, sa Korea at saka sa Australia, napansin niya na marami palang mga taxi doon na ang ginagamit na fuel ay LPG or liquefied petroleum gas. Kaya ito pong si Atty. Suntay ay humanap ng mga makakapartner niya para madala dito sa Pilipinas yung mga LPG conversion kits. At nung madala naman po nila dito yan sa Pilipinas ay napakarami pong nagpa-convert ng sasakyan nila, especially yung mga taxis, para makagamit din sila ng LPG kasi mas malaki ang kamurahan nitong LPG. Tapos dyan na rin po naisipan nila Atty. Suntay na magtayo ng dalawa sa pinakaunan nilang clean fuel station. Isa po sa E. Rodriguez Avenue, tapos yung isa naman po ay sa Congressional Avenue, Quezon City. Na parehas nag-start ng operation noong taong 2007. Pero syempre, bukod po dun sa LPG, ay available din sa kanila ang conventional na gasolina at saka diesel. Na hinahango naman po nila sa mga major oil refineries dito sa Pilipinas tulad ng Petron, Shell at saka Caltex. Sa number 8 naman po natin ay itong Flying V. Ang Flying V po ay brand name lang, pero ang totoong kumpanya po niyan ay nagngangalang TWA Incorporated. Isa po itong prominenteng oil company dito sa Pilipinas na na-establish noong 1994 pa. Ang pinakaunang Flying V service station ay naging operational po noong 1997 sa Hagonoy, Bulacan. At mula naman po noon ay patuloy silang lumago ng lumago. Kaya sa ngayon po ay umaabot na sa mahigit 400 ang kanilang gas stations. Bukod po doon sa mga conventional fuels ay naging pioneer po ang Flying V sa pag-promote ng alternative fuels. Noong 2005 po ay inintroduce nila sa kainta ang biodiesel na hanggang ngayon po ay bine-blend nila doon sa mga diesel na binebenta nila. Noong 2022 naman po ay pumartner sila sa Universal Robina Corporation na nagsusupply ng fuel grade ethanol na suitable for gasoline blending. Yan po ay bilang suporta doon sa Renewable Energy Initiative ng gobyerno natin. Ang mga fuels po na available sa Flying V ay nanggagaling primarily sa local refineries tulad ng Shell, Petron at saka Caltex. Pero kumukuha rin po sila sa mga international refineries. Depende po kung saan mas mura. Sa number 7 naman po natin ay ang Phoenix. 2004 po nung simulan itong Phoenix pero family business lang po ito noon na itinatag ng isang young Pinoy entrepreneur na nagngangalang Dennis Uy. Ang pangalan pa po noon ng business nila ay Davao Oil Terminal Service Corporation. Tapos ang first regular customer nila ay ang Cebu Pacific kung saan pinapaupa nila dito yung storage tank nila. Then later on ay nag-offer na rin po sila ng plane services. At hanggang sa lumaon ay naging logistics provider na po sila ng Cebu Pacific. At the same time sila na rin po ang major fuel supplier nito.
Tapos bukod po sa mga fuels ay pinasok na rin po nila pati ang paggawa ng lubricants. Pagdating po ng 2008 ay na-acquire nila ang 60 hectares industrial park sa Batangas na tinawag nilang Phoenix Petro Terminals and Industrial Park. Pagdating po ng 2011 ay nagkaroon sila ng depot sa Cagayan at saka sa iba pang mga key islands ng Pilipinas. Kaya sa ngayon po sila ay kinoconsider na pinakamalaking local independent oil company na may pinakamalaking storage capacity. 2017 po ay pinasok din nila ang LPG business dahil nabili po nila yung Petronas Energy Philippines. At nirename po nila ito into Phoenix LPG Philippines. Sa ngayon po sila ay may mahigit 500 gas stations nationwide. Sa number 6 naman po natin ay ang Caltex. Ang Caltex po ay brand name na pag-aari ng Chevron. Yang pangalang Caltex po ay ginagamit ng Chevron dito sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa Southeast Asia, pati na rin po sa Southern Africa. 1936 pa po nung itatag ang Caltex dito sa Pilipinas. Pero yung oil refinery po nila ay 1954 nung maitayo. Ang storage po nila doon ay kayang maglaman ng 2.7 million barrels of fuel. 2006 po nung inilabas nila sa market ang Caltex with Techron. Ito po yung pinagmamalaki nilang gasolina na may halong powerful detergents na naglilinis ng loob ng makina, resulting to better fuel economy and less emissions. Tapos syempre meron din po sa kanilang mga lubricants na patok sa mga Pilipino kasi effective na, mura pa. Sa ngayon po ay meron na silang mahigit sa 600 service stations sa buong Pilipinas. Sa number 5 naman po natin ay ang Unioil. Ang Unioil Petroleum Philippines Incorporated ay na-establish po noong 1966. Noon po ay lubricant manufacturer and distributor sila na mayroong facility sa Valenzuela. Pagdating naman po ng 1996 ay nagkaroon ng oil deregulation dito sa Pilipinas kaya pinasok na rin nila ang fuel trading, distribution, and retailing. Pagdating po ng 2003 ay nakapag-establish sila ng oil depot sa Mindanao. Pagdating naman po ng 2012, sila po ang pinakaunang nag-introduce dito sa Pilipinas ng Euro 4 Standard Diesel. Mas naunahan pa po nila ang Department of Energy, samantalang yung ibang mga gasolinahan, especially yung mga maliliit, ay noong 2016 lang po nagkaroon ng Euro 4 Standard Diesel. Pagdating po ng 2017 ay nag-start na magbenta ang Unioil ng Euro 5 Standard Diesel na sila ulit ang nauna. Tapos November that year ay sila rin ang pinakaunang gas station na nag-open ng electric charging facility na nilaunch naman po nila sa service station nila sa Quezon City. 2024 ay nag-open ang Unioil ng isang oil terminal sa may San Fernando, Cebu. At ngayong pong February 2025, ang Aramco or Arabian American Oil Company ay nag-acquire ng 25% stake sa Unioil. At dahil po dyan ay mag-i-introduce na po ang Unioil ng mga fuel and oil products under Aramco and Valvoline brands. Sa number 4 naman po natin ay itong Refill. Ang Refill po ay group of companies na 100% Filipino-owned. Na-establish po ito noong 1981 as an independent fuel player na engage sa wholesale trading of petroleum products. Ang ibig sabihin po noon, typically, bumibili po sila ng bulk quantities ng refined petroleum products na nanggagaling sa mga international suppliers tulad ng Saudi Arabia, Korea, Indonesia, China at Singapore. Tapos ibinebenta nila ng mas mura kaysa doon sa mga major brands. Sumikat po itong Refill kasi mababa po sila magbenta ng gasolina at saka diesel. Na siyempre papatok sa mga Pinoy lalo na po doon sa mga nagdadrive ng public transport. Kaya lang ang hirap po kasi sa atin dito kapag ang bagay ay mura, hindi mawawala dyan yung mamimintas. Yung iba ang sabi kaya yan mura kasi kulang yung ipinakarga. Yung iba naman sabi ay hindi daw maganda yung quality at baka makasira lang ng makina. Sa totoo lang guys, hindi man palagi-lagi ay madalas din po akong nagpapagas dyan sa Refill. Every time na may makikita ko, nagpapagas na ako kasi mura. At honestly, wala naman po akong naramdamang kakaiba dun sa andar ng sasakyan ko. Hindi naman siya humina, hindi rin siya lumakas. At sa tagal ng panahon na nagpapagas ako dyan, ay hindi pa naman po ako nasiraan ng dahil sa gasolina or diesel nila. Sa number 3 naman po natin ay ang Sari-Sari Gas Station. So dito ko po ibinilang yung mga nag-comments dun sa survey natin na ang sabi nila sa akin ay kung saan lang sila abutan. Yung iba naman ang sabi ay nagpapagas sila kung saan pinakamura. Yung iba naman ang sabi ay nagpapagas sila kung saan pinakamalapit. O kaya naman yung iba sinasabi kung saan merong PUV discount or kung saan may promo.
So, isinama ko po yan kasi para malaman din po ninyo na marami palang mga motorista na hindi naman big deal sa kanila yung brand. And then sa number 2 po natin ay walang iba kundi ang Shell. Wala pong driver na hindi kilala ang Shell kasi napakatagal na po niyan dito sa Pilipinas. Actually, 1914 pa sila nandito. Pero noon, ang tawag pa sa kanila ay Asiatic Petroleum Company. Noon po ay nag-i-import lang sila ng gasolina at saka kerosene na ibinebenta sa mga Pilipino. Dumaan po ang maraming panahon at ilang beses po nagpapalit-palit ng pangalan ang Shell. Hanggang sa noong March 2023 ay na-approve na po sila ng Securities and Exchange Commission na gamitin ang pangalang Shell Pilipinas Corporation. At alam naman po natin sila yung isa doon sa Big 3 kasi napakalaking kumpanya po nitong Shell. At ang mga products po nila ay pinagtitiwalaan hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa ngayon po ay mayroon ng mahigit sa 1,100 service stations ang Shell dito sa Pilipinas. Kaya lang ang pansin ko sa mga nababasa kong comments ay namamahalan sila sa Shell. Karaniwan daw na mas mataas ang presyo nito sa ibang gasoline station kung minsan nga daw umaabot pa ng halos 10 pesos ang difference. So, ang number 1 po natin sa pinagkakatiwalaang gas station dito sa Pilipinas, according po dun sa survey ko sa Facebook page natin, ay walang iba kundi ang Petron. 1966 po nung ma-establish ang ESO Philippines Incorporated na kilala na natin ngayon sa pangalang Petron. Sila po ang largest petroleum refinery and marketing dito sa Pilipinas. At according po sa available na information ay 40% ng petroleum requirements ng buong Pilipinas ay Petron ang nagsusupply. Kaya yung mga nakikita po nating mga small players na mga gasolinahan ay mayroon pong 40% chance na sa Petron po sila kumukuha ng binibenta nilang gasolina at saka diesel. Sila rin po ang may pinakamaraming gas stations dito sa Pilipinas, umaabot na po sa mahigit 2,000. Tapos bukod sa mga gasolina at diesel, ay meron din silang mga lubricants para sa lahat ng klase ng sasakyan. And then meron din po silang LPG dealerships, stores, and franchises. At ayon po sa mga comments doon sa survey ko, sa Petron sila nagpapagasolina. Kasi sa Petron daw po ay bukod sa mas mura kaysa sa Caltex at saka sa Shell, mas malayo daw yung nararating nung ipinapakarga nila. Kaya mas nakakasigurado silang accurate yung ikinakarga doon sa kanilang sasakyan.